worship together our Lord. Bless the name. Savior of my soul, I will find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the stormy wages is faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Take away personal. Lord, I need to worship you. Oh, my Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? And Lord, I need to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Sing once again, Savior. The Savior of my soul. I've been finding you through all my darkest moments. In you I find my peace and comfort. My comfort when I'm weak. I trust in you, just only raging seas in faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your night it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I need to worship you. My Jesus, you're the only one for me. And nothing could ever take your place, my precious Savior. And nothing stand between my Lord and me. Yes, Lord. Lord, I need to honor you. And I long to bring my life an offering and take me higher, draw me deeper. I gave it all to be with you. Once again, Lord, I need to worship you. My Jesus, you're the only one for me, and nothing will ever take your place, my precious Savior. And nothing stand between my Lord and me.
to worship you. My Jesus, you're the only one for me, and nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? And Lord, I need to offer you, and I long to bring my life on offering to take me higher, draw me deeper. I gave it all to be with you. I gave it all to be with you. I gave it all to be with you. Yes, Lord, let's pray. Our Heavenly Father, we are here as your people, as one family, O Lord, to glorify your name, to worship you, O Lord. Lord, we are not here, Panginoon, just an obligation, O Lord. We are here, Lord, to worship you, to glorify your name, Panginoon. We are here because of our desire of our heart, Panginoon. Lord, this morning, Panginoon, patuloy kami lumalapit, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat. Thank you for the blessings, O Lord, for the strength, Panginoon. Patuloy na ibinibigay sa buhay ko ng bawat isa, O Lord. Thank you for your lovable heart, Panginoon. Patuloy mo kami pinapatawad sa mga lalong pagkakamali, O Lord. Lord, this morning we ask your presence today, Panginoon. Let your will be done in our life, O Lord. Lord, we worship you. We glorify your name, Panginoon. We lift up our pastors, Panginoon, today. Patuloy silang bigyan ng wisdom, Panginoon, upang patuloy na paibahagi namin niyan sa amin ng iyong mga salita, Panginoon, upang ang lahat ng mga word, Panginoon, that we will hear today, Panginoon, ay tumibos sa aming mga pusong isipan, Panginoon, upang nagsabot po namin ito sa aming araw-araw pang buhay, Lord. Lord, give us courage, Panginoon, to share the gospel to others, Panginoon, para, Lord, marami pang kaluluwang maligtas. Lord, this morning, we glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen. God is good. All the time. And all the time? Let's sing My Savior. Hallelujah. Forever, I will
of my name, Almighty, forever. I will never be the same, you still make me from the everlasting to the one believe. God is all these God, and you live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world with me again. Hallelujah. For all you've done, you live, and you live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world with me again. Hallelujah. For all you've done, hallelujah, and hallelujah. For all you've done, hallelujah, and hallelujah. For all you've done, sing. I know He rescued my soul. He's gonna cover my sin. I believe, I believe. My shame is taking away my pain. My pain is healing His name. I believe, I believe. I raise the banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Right, Mr. Michael. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away, my pain is in His name. I believe, I believe. I'll raise the banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Amen. We're creation, starting with our healing. We that thou stand, constantly water cry. Then from north to south, and east to west, we hear cries, be round and blind. We're the older, echoing His nameless. His name would burst from sea and sky.
from rivers to the mountain tops. We hear Christ, we magnify. Sing, Lord, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in thee. Sing, Lord, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in thee. When every creature finds its was melody, and every human heart is native bride. Oh, then in wonder your King of grace will see Christ be magnified. Sing, Lord, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in thee. Sing, Lord, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in thee. Sing, Lord, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in thee. Sing, Lord, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in thee. Christ be magnified. Yes, Lord. Sinabi mo. And I will build my life upon your love. It is far from foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken.
me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's pray together. Our Heavenly Father, we thank you for giving us this Holy Sunday and for gathering us together to worship you. Thank you for protecting us throughout the week and for allowing us to begin this new week by giving you the honor and worship you deserve. As we come into your presence, we lay down every worry, distractions, and burden before you. Help us fix our eyes on you alone. May our praise, our prayers, and our hearts be pleasing to you, Lord. Let not only our words, but our entire lives become an act of worship that glorifies your name, Lord. We pray for the message that will be preached today. Fill your servants with the power and wisdom of the Holy Spirit. May your word transform our hearts, strengthen our faith, and lead us to live in obedience. We also lift up our church to you. May our Grace Church, New Creation Church in Candelaria, stand firmly on your word and faithfully fulfill the mission you have entrusted to us. United us as one body in Christ and use us to proclaim the gospel and make disciples. We pray for those who are sick, discouraged, or facing difficulties. Bring healing to the sick, comfort to the broken-hearted, and hope to every family in need. Raise up the next generation to love you, serve you, and worship you with all their hearts. May you alone receive all the glory through today's worship. Let everything we do bring honor to your holy name, and may our lives reflect Christ wherever we go. We pray all these things in the precious name of Jesus Christ. Amen. Let's open our Bible in John chapter 4, verse 25. First thing first, the woman said, and I know the Messiah, how is coming with God? She will give everything to us. Verse 26, this is not the year. I will see it to you. 27, the dead and worship Christ in heaven. Come to know me, but no one asks, what do you want? Or why are you here? 50, the name of our Lord, the woman who comes to come and search like this. 59, come, see a man go could you see in our eyes? 30, they come out to come and deliver you from what you say. To God be the glory. Amen. Good morning, everyone. Morning. Can you give
me your eyes. Don't hide your eyes. Wow. Thank you so much for worship God together. I want to share the Word of God today. My title is A Life as a Witness of Jesus Christ. 예수 그리스도의 증인된 삶이라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. Actually, the great preacher, Martin Lloyd Jones, you know him? Never? Yeah, of course, he's not Filipino, right? Many great pastors, laborers, preach about the Samaritan woman, and this script, this Bible verse, as like 50 times. 50 times. Only they preach about the Samaritan woman and Jesus Christ 50 times. Not 5 times. I think they are. You did. Surprise. Yeah. Wow. I just preach only 3 times, right? Yes. Mean that I'm not great pastor, but yeah, maybe today is the last preach for about Samaritan woman's preach, but please focus this preach word of God. 우리가 지난번 설교까지요, 사마리아 여인과 예수님의 대화를 통해서 진정한 예배가 무엇인지에 대해서 살펴봤습니다. Amen. Sa ating nakaraang message, nakaraang linggo, tinalakay natin sa pamamagitan ng pag-uusap ni Jesus at ng babaeng Samaritana kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsamba o pag-worship. Can you remember about the last sermon? Only 3% can. 여러분, 진정한 예배가 뭐라고 얘기했죠? 예수 그리스도만이 우리의 진정한 가치가 되어서 우리의 삶의 중심에 그 예수 그리스도를 두는 것, 그것이 진정한 예배다라고 이야기를 했어요. 그렇죠? Ano nga ba ang sinasabi sa atin ng tunay na pagsamba? Sinasabi sa atin ang tunay na pagsamba ay gawaing si Kristo lamang ang tunay na mahalaga at inilagay sa pinakasentro ng ating buhay. 그리고 그 진정한 예배를 통해서만 어떻게 해요? 하나님의 빈자리, 하나님의 영이 빠져버린 빈자리, 그 빈자리를 우리가 채울 수 있다라는 것도 이야기를 했습니다. At sinasabi rin sa atin sa pamamagitan lamang ng tunay na pagsamba natin, mapupunan ang puwang o kakulangan sa ating mga puso na tanging ang Diyos lamang ang makakapuno. 오늘은 예수님께서 그 진정한 목마름에 대한 해결 방법과 진정한 예배에 대해서 말씀하시는 것을 듣고 들은 자들, 그리고 깨달은 자의 반응을 우리가 오늘 함께 살펴볼 거예요. 그리고 그 모습이 진정으로 복음을 듣고 깨달은, 구원받은 자의 반응이라는 것도 우리가 함께 나눌 것입니다. Ngayon naman, ating titingnan ang tanging tugon ng taong nakapakinig at nakaunawa sa itinuro ni Jesus tungkol sa kung paano mapapawi ang tunay na pagkauhaw ng tao at kung ano ang tunay na pagsamba. At sabay nating pag-aralan ang mga ganitong tugon ng tunay na bunga ng isang taong nakapakinig, pagkaunawa ng ebanghelyo at tumanggap ng kaligtasan. 오늘 본문을 보니까 이 사마리아 여인이 그동안에 예수님하고의 대화를 통해서 뭔가 촉이 온 것 같아. 하지만 아직 확신이 들지는 않았던 것 같아요. 그래서 그 메시아에 대한 언급만 하는 것을 볼 수 있습니다. 본문 25절을 우리 함께 보겠습니다. Sa ating talata ngayon, makikita natin na tila nararamdaman o nauunawaan ng babaeng Samaritana, ngunit mukhang hindi pa rin siya lubos na nakatitiyak.
Kaya ang binabanggit lamang niya ay tungkol sa Mesiyas. Basahin natin ang verse 25. Let's read together, verse 25. The 1, 2, 3. The woman said, I know that the Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Amen. 예수 그리스도에 대한 그분이 메시아에 대한 확신은 아직 없는 것 같아요. 이 사마리아 여인의 말에 보면. 그런데 그 말에 예수님께서 마침표를 찍어버리세요. 26절입니다. At sinasabi ng babaeng Samaritana na hindi pa lubos ang katiyakan. Si Jesus mismo ang nagbibigay ng malinaw at tiyak na kasagutan. Basahin natin ang verse 26. Let's read together, 1, 2, 3. Then Jesus declared, I who speak to you, I am he. Amen. Yeah. I think Messiah will come. Something like that. Jesus said, oh, I am. I am. 여러분, 이 예수님의 말을 들은 사마리아 여인은요, 드디어 확신에 차기 시작했어요. 그래서 그 물동이를 버려두고요, 동네로 뛰어가는 것을 볼 수 있습니다. 왜 그럴까요? 여기서 내가 그러다라고 번역된 그 헬라어 단어가요, 에고 에이미라는 단어예요. Nang marinig ng babaeng Samaritana ang sinabi ni Jesus, napuspos siya ng katiyakan at nakikitang iniwan niya ang kanyang bangat, ang tubig at nagmamadaling tumakbo papunta sa bayan. Bakit kaya? Dahil sa salitang ako nga o siya o sa wikang Griego ay ego emeni. 에고 에이미. Amy. 네이미. Yeah. 여러분, 이 단어가요, 영어로는요, 잘 들어보세요. Listen carefully. In English, I am who I am. I am who I am. 여러분, 이 단어가요, 바로 출애굽기에서 하나님께서 모세에게 알려주셨던 그 하나님의 이름이 헬라어 에고 에임이었어요. Sa salitang Ingles ay I am who I am. I am I am who I am. Ako ay ako nga. Ito mismo ang pangalan ng Diyos na ipinapahayag niya kay Moses sa aklat ng Exodus. Sa wikang Griego, ito ay isinalin bilang ego emeni na nangangahulugang ako nga o ako. Now, what is your feeling now? You listen, ego eimi, I am who I am. Pastor? Nothing. What is this? I am who I am. Ako, Ako nga. ako nga. Ako nga, ako. 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 Amen. 여러분, 우리는 아무 그런 감정이 없어요. 그런데 당시 히브리 사람들은요, 이 에고 에이미의 의미가 단순히 I am who I am이 아니었어요. 하나님의 이름이었고요, 언약의 하나님의 이름이었고요, 이스라엘 백성들을 선택하신 하나님으로 자신들을 구원할 그 메시아를 보낼 그 하나님이라는 큰 의미를 가지고 있었던 이름이 바로 에고 에임이었습니다. Sa mga Hebreyo noong panahong iyon, ang kahulugan ng ego emeni ay hindi lamang simpleng ako o ako nga, I am who I am. Ito ay mismong pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tipan na nakikipagtipan sa kanyang bayan. Ang Diyos ay pumili sa Israel bilang kanyang sariling bayan. At ang Diyos ang nangakong magpapadala ng Mesiyas upang iligtas sila. Kaya ang pangalang ito ay napakalalim ng dakilang kahulugan para sa kanila. 그러니까 그 사마리아 여인은요, 이 예수님의 이름을 듣자마자 I am who I am, 에고 에임이야 라고 이 이야기를 듣자마자 자신이 그토록 기다렸던 그 메시아, 그리고 히브리 민족이 그토록 갈망하며 기다렸던 그 메시아, 그분이 바로 내 눈앞에 있는 메시아, 예수님이라는 것을 깨닫게 된 거예요. 그러니까 그 소식을 전하려고요, 물동이를 버려두고 동네로 뛰어간 것입니다.
Kaya nang marinig ng babaeng Samaritana ang sinabi ni Jesus na ego emini, ako nga, agad niyang naunawaan na si Jesus ang matagal niyang hinihintay na Mesiyas. At siya ang Mesiyas na matagal nang inaasam at inaantay ng buong Hebreo. Dahil sa napakalaking kagalakang ito, iniwan niya ang kanyang banga at tubig at nagmamadaling tumakbo papunta sa bayan upang ihayag ang mabuting balitang ito sa lahat. Hello, church. This happening is not just an accident. 여러분, 그녀가 물동이를 버리고 동네로 뛰어간 것이요. 단순히 그녀가 물동이를 깜빡해서 뛰어간 게 아니에요. 여기서 버려두다라고 번역된 이 헬라어 단어가요. 아피엠미라는 단어인데 이 단어는 단순히 잊어버려서 그냥 I just forgot the word to write. Not like this. 이 단어는요. 이제는 더 이상 필요가 없는 거예요. If I drink all water so that it will be empty bottle. This bottle need for me or not? Yeah, no need anymore, right? 여러분, 이 사마리아 여인이 양동이를 버려두고 갔다라는 이 단어가요, 그냥 이거는 이제 더 이상 필요 없어! 라고 하고 버리고, 쓰레기처럼 버리고 간 것을 의미한 거예요. Ang pag-iwan ng babaeng Samaritana sa kanyang banga ng tubig at patakbo patungo sa bayan ay hindi lamang nangangahulugan na naiiwan niya ito. Ang salitang Griego na isinalin ay na iniwan ay epi-emini. Ang kahulugan nito ay higit sa simpleng pagkalimot o pansamantalang pag-iwan na ipinapahiwatag nito ang ganap na pagtalikod o pag-iwan sapagkat hindi na ito kailangan na. Para bang itinapon na lamang. Ito tulad ng isang bagay na walang halaga. 그러니까 이 사마리아 여인은요, 자신이 그토록 해결하고 싶었던 그 갈급함을 남편으로 채우려고 노력해봤고요. 근데 실패했어요. 육신의 갈급함을 채우기 위해서 제 육시, 그 떼양볕에 나와서 그 물동이를 가지고 와서 물을 떠가야지만 그 육신의 갈급함을 해결할 수 있는 꼭 필요한 것이었습니다. Ibig sabihin, sinusubukan ng babaeng Samaritana na punan ang matinding uhaw at kakulangan sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming asawa. Ngunit nabigo siya. Gayon din ang kanyang banga ng tubig na napakahalaga upang matugunan ang pangailangan ng kanyang katawan sa tubig. Ngunit nang makilala niya si Jesus, natagpuan niya ang tunay na kasiyahan, kaganapan. Kaya nga, ang mga bagay na dati niyang inaasaan ay hindi naging sentro ng kanyang buhay. 그런데 그 진정한 갈급함을 채우실 메시아를 만나고 나니까요. 더 이상 예전에 자신의 삶과 자신이 중요하게 생각했던 것들이 버려지더라는 거예요. 그리고 그 기쁜 소식을 모두에게 선포하려고 뛰어간 것입니다. Ngunit nakatagpo niya ang Mesiyas, ang siyang tunay na makapagpupuno sa kanyang espiritual na pagkauhaw. Ang dati niyang pamumuhay at ang mga bagay na itinuturing niyang pinakamahalaga ay kusa niyang iniwan. Dahil sa labis na kagalakan, hindi niya ito itinago sa kanyang sarili, kundi agad niya itong ipinahayag sa lahat ang mabuting balita tungkol kay Jesus. 그 동네로 뛰어간 사마리아 여인의 모습이 무엇입니까? 진정한 복음을 듣게 된 자들에게 나오는 자동적인 반응이 바로 그 사마리아 여인의 모습이었던 거예요. 본문 28절과 29절 함께 보겠습니다. Ano ang pinapakita ng pagtakbo ng babaeng Samaritana patungo sa bayan? Ipinapakita nito na likas at kusang tugon ng isang taong tunay na nakarinig at nakaranas ng ebanghelyo. Kapag tunay na nakilala ng isang tao si Kristo at ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang puso ay mapupuspos ng kagalakan at hindi niya mapipigilang ibahagi ito sa iba. Basahin natin ang John chapter 4 verse 28 to 29. Verse 28 and verse 29. Let's read together. 1, 2, 3. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" Amen. 그 사마리아 여인은 자신의 모습을 부끄럽게 여겨서
사람들이 다니지도 않던 그 뜨거운 제6시에 우물에 와서 물을 길러 갔던 그런 여인이었어요. Ang babaeng Samaritana ay dating kahiya-hiya sa kanyang sarili at sa kanyang nakaraan. Dahil dito, pumunta siya sa balon sa ika-6 na oras, ang pinakamainit na bahagi ng araw upang umigib ng tubig. Sa oras na walang ibang tao ang naroon, ginawa niya ito upang maiwasan ang pakikipagsalamuha sa ibang tao dahil sa kanyang kahihiyan at takot na mahusgahan siya. 그랬던 그녀가요, 진정한 복음을 듣게 되니까 그의 반응은 자기 민족으로, 자기 만족으로 자신의 삶을 윤택하고 만족하면서 누리면서 살려고 하는 그 시도가 아니고요. 자신의 물동이를 버려두고 동네로 뛰어가서 내가 메시아를 보았다. 내가 메시아를 보았다. 메시아를 필요로 하는 사람들에게 그 메시아의 소식을 전하는 자의 모습으로 바뀌더라는 것입니다. Dahil sa kalagayan ng babaeng Samaritana, ngunit nang marinig niya ang tunay na ebanghelyo, na bago ang kanyang tugon o ang buhay, hindi na niya hinahangad na mabuhay para lamang sa sariling kasiyahan upang pagandahin ang kanyang buhay. Sa halip, iniwan niya ang kanyang banga at tubig at nagmamadaling tumakbo sa bayan upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa Mesiyas sa mga taong nangangailangan sa kanya. Ang taong tunay na nakatagpo kay Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang, kundi nagiging saksi, witness, at nagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. 그리고 이제부터는요, 자신의 처지를 바라보지 않게 되어져요. 자신 스스로 자신을 바라보던 그 시선이요, 메시아, 예수 그리스도를 향하게 되니까요, 더 이상의 자신의 모습 때문에 부끄러워하지 않더라는 거죠. 또한 자기에게 소중하게 여겼던 그 가치들이 버려지게 되어졌대요. Mula noon, hindi na niya itinuon ang kanyang pansin sa sarili niyang kalagayan o sa kanyang nakaraan. Sa halip, ang tingin na dati ay nakatuon sa kanyang sarili ay naituon sa kanya ngayon kay Jesus, ang Mesiyas. Dahil dito, nawala ang kanyang kahihiyan at takot. Kasabay nito, ang mga bagay na dati niyang itinuturing na pinakamahalaga ay nawala na rin ng halaga, kusa niya itong iniwan. Sapagkat natagpuan niya ng higit na mahalaga si Kristo kaysa anumang bagay. 여러분과 저의 모습을 돌아보십시오. 여러분과 제가 분명히 복음 들은 자예요. 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가에 달려 죽으셨다라는 것, 그리고 그 구원을 우리에게 주셨다라는 것, 허락하셨다라는 것을 믿는 자들로 우리가 오늘 교회에 모였습니다. Nais ko maintindihan natin at pagnilayan ito. Tayo ang mga taong nakarinig ng mabuting ebanghelyo at naniniwala kay Jesucristo na namatay sa krus bilang kapalit natin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. 아멘. 그럼 여러분과 저에게요, 이 사마리아 여인의 반응이 있냐라는 거예요. 여러분 예를 들어 봅시다. 여러분들이 물에 빠졌어요. 수영을 못해요. 물에 빠져서 허우적대면서 죽어가고 있는데 누군가가 달려들어서 누군가가 헤엄쳐서 여러분들을 살려줬습니다. 여러분 우리의 모습이 물에 젖고 그때면은 뭐 콧물 눈물 다 흐를 거예요. 그런 것들과 상관없이요, 우리는 우리를 구해준 그분에게 감사의 인사를 전할 거예요. Kaya para sa inyo at para sa akin, ang tanong ay kung mayroon din ba tayong katulad ng tugon ng babaeng Samaritanang ito. Halimbawa, kung tayo ay nahulog sa tubig at muntik nang malunod ng may isang taong nagligtas sa atin, tiyak na hindi natin iisipin ang ating itsura. Kahit basang-basa na tayo, umiiyak, tumutulo ang sipon, kundi buong puso tayong magpapasalamat sa taong nagligtas sa atin. 우리가 육신의 죽음에서 구해준 분께도 그 감사의 인사를 전하고 주변 사람들에게 그분을 자랑하게 될 거예요. 나를 구해준 구세주라고. 그런데 우리에게 영원한 생명을 주신, 우리를 대신해서 십자가에 달려 죽기까지 우리를 사랑하여 주신 그 예수 그리스도를 우리가 자랑하며 살아가고 있는지 우리 스스로를 돌아보자라는 것입니다.
Kagaya ng halimbawang ito, tayo ay naligtas mula sa kamatayang pisikal at tiyak na nagpapasalamat tayo sa taong nagligtas sa atin. At ipagmamalaki natin siya sa ibang tao na nagligtas sa atin. Ngunit higit pa rito, higit sa lahat, dapat nating suriin at maunawaan ng sarili natin na tayo ay tunay na namumuhay na ipinagmamalaki si Jesucristo na namatay sa krus kapalit natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 그렇게 사마리아 여인의 복음 선포, 전도를 통해서요, 그 마을 사람들이 어떻게 되는지 우리가 함께 살펴볼 건데요. 본문 30절을 함께 보겠습니다. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapatotoo ng ang babaeng Samaritana, nakasaad sa ating talata ngayon kung ano ang naging tugon ng mga tao sa nayon. Basahin natin ang John chapter 4, verse 30. Verse 30, let's read together. 1, 2, 3. They come out of the town and made their way toward him. Amen. 여러분, 이것이 우리의 사명이에요. 여러분, 이것이 예수님께서 우리에게 맡겨주신 지상 명령이에요. Ito ang ating misyon at ito rin ang dakilang utos o Great Commission na pinagkatiwala sa atin ni Kristo. 사마리아 여인이 뛰어난 언변과 어떤 특별한 선물들을 준비하지 않았어요. 아니면 사람들의 이목을 끌 만한 어떤 것들을 준비하지도 않았습니다. 그녀는요, 그저 마을로 뛰어갔어요. 그리고 자신이 만난 예수님에 대해서 선포하였습니다. 내가 메시아를 만났다. 여러분, 그것을 들은 자들이요, 예수님께 나아오게 됩니다. 우리가 함께 사도행전 1장 8절을 볼까요? Ang babaeng Samaritana ay hindi naghanda ng magagaling na salita o kanyang kakayahan o anumang bagay na nakakaakit pansin sa mga tao. Sa halip, tumakbo lamang siya patungo sa bayan at ibinahagi at nakilala niya sa Jesus na kanyang Mesiyas. Dahil sa kanyang simpleng patotoo, ang mga nakarinig ay lumapit kay Jesus. Basahin natin ang Acts chapter 1, verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Let's read together. 1, 2, 3. But will you receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. 여러분, 이 구절을 보면요, 예수님의 증인이 될 것이라고 이야기를 하시는데 그 조건이 뭐예요? 오직 성령이 너희에게 임하시면이라고 말씀하고 있어요. Sa talatang ito, sinasabi na magiging saksi tayo na Jesus. Ngunit ano ang kondisyon? Ito ang malinaw na nakasaad. Kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa atin o sa inyo, ibig sabihin, ang pagiging saksi ni Kristo ay hindi nakasalalay sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu na kumikilos sa atin. So what is the condition for witness of Jesus Christ? Jesus Christ never asked them, you need to prepare, you need to practice how to speak, how to preach. You need to study more. Now, of course, automatically we can study more our God. But Jesus Christ never asked you, you should prepare a gift. You should prepare something. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. 여러분, 성령님이 임하신다라는 것은요, 다른 어떤 쪽에서는, 다른 교단에서는 기적을 행하고 신비적인 일들이 일어나는 것으로 생각하기도 해요. 여러분, 하지만요, 성령님이 임하면 뭐 한다고 정확하게 설명하고 있어요? 내 증인이 되리라. Ang pagdating ng banal na Espiritu ay hindi lamang iniisip ng iba bilang paggawa ng mga himala o mga mahiwagang pangyayari. Ngunit malinaw na ipinapaliwanag ng talata kung ano ang nangyayari kapag dumating ang banal na Espiritu. Tayo ang magiging mga saksi, ibig sabihin ang pangunahing bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu ay ang paggawa sa atin na maging mga witness
o saksi ni Kristo. 여러분, 물론 하나님을 믿으면요, 기적적인 체험을 할 수 있습니다. 병이 고쳐지는 것도 경험할 수 있어요. 기적적으로 문제가 해결되는 것도 우리가 체험할 수 있어요. 하지만 성령 하나님의 주된 목적이 그것이 아니라는 거예요. 예수님의 증인의 삶으로 살아가도록 인도하시는 것이 성령님의 역할이라는 것입니다. Siyempre, habang nananampalataya tayo sa Diyos, maaari din tayong makaranas ng mga himala. Ngunit ang mga pangunahing layunin ng Banal na Espiritu ay gabayan tayo upang mamuhay bilang mga saksi ni Jesus na namumuhay at nagpapatotoo tungkol kay Kristo araw-araw ng ating buhay. Now, someone ask you to me, oh, Pastor, I don't know God with me or not. Our Holy Spirit in me or not. I don't know. How can I know? How can we know? It's very clear, right? If you share the gospel through your life, the Holy Spirit in you. But if you not live as a Christian, I don't think so. 여러분, 증인은요, 자신이 알고 믿고 보았던 사실을 증거하고요, 선포하는 자예요. 그것을 똑같이 따라하는 자가 아니에요. 그러니까 자신이 기적적인 일들을 행할 줄 알고 병을 고칠 수 있다라는 말들을 하는 사람들을 속지 마십시오. Ang isang saksi o witness ay hindi isang taong ginagaya lamang ang lahat, kundi isang taong nagpapatotoo at nagpapahayag ng mga katotohanang alam niya, pinaniniwalaan at nararanasan niya. Kaya't hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang magsabi na kanya na hindi siya gumagawa ng mga himala o mapagpapagaling ng mga may sakit. Naway hindi tayo malinlang o maloko ng mga taong nagsasabing may mga ganong kakayahan, kundi manatili tayong nakatuon sa tunay na kahulugan ng pagiging witness ni Kristo. 그저 여러분들이 예수님의 증인으로 살아간다면요, 그것이 성령 하나님께서 여러분들 가운데 계시다는 증거이고요. 그런 삶을 살아가는 여러분들이 바로 기적의 주인공이에요. 그것 잊지 않기 원합니다. 마지막으로 사도행전 3장 6절을 함께 보겠습니다. Kung tayo ay namumuhay lamang bilang mga witness ni Jesus, iyon mismo ang patunay na ang banal na Espiritu ay nasa atin. At huwag ninyong kalilimutan na kayo ay namumuhay ng ganoon. Ang tunay na mga bida ng gawa ng Diyos, sa huli, ang siyang patuloy na gagawa para sa Diyos. Basahin natin ang Gawa, chapter 3, verse 6. This is another witness of Jesus Christ. Let's read together. 1, 2, 3. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Amen. 아멘. 베드로와 요한이 성전에 올라갔어요. 성전에 올라가는데 성전 미문에 앉아서 구걸하는 안진뱅이를 본 것입니다. 그들은 그 안진뱅이에게 진정한 필요한 것이 오늘 그냥 돈 몇 푼 받는 것이 아니고 예수님인 것을 깨닫게 되어져요. 그래서 그 예수 그리스도의 이름을 선포하게 됩니다. Sina Pedro at Juan ay umakyat sa templo at nakita nila ang lalaking pilay mula sa kapanganakan nito na nakaupo sa magandang pintuan ng templo at namamalimos. Naunawaan nila na ang tunay na kailangan ng taong namamalimos na ito ay hindi pera sa araw na iyon, kundi si Jesus mismo. Kaya tinawag nila ang pangalan ni Jesucristo sa kanya. 여러분, 여기서 많은 사람들이요, 예수님의 이름으로 일어나 걸으라 하니까 그 기적에 초점을 맞춰서 그 기적을 바라봐요. 하지만요, 당시에 안진뱅이는요, 하나님의 저주의 상징이었어요. 그러니까 죄인의 상징이었다라는 것입니다. 그러니까 베드로와 요한은 지금 이 안진뱅이가
어떤 병에 걸려서 앉아있는 어떤 그런 것들이 아니고 하나님의 저주 아래 있던 그 앉은뱅이가 진정으로 그 저주에서 벗어날 수 있는 길이 예수 그리스도밖에 없다라는 것을 앉은뱅이로 하여금 깨닫게 하기 위해서 그 예수 그리스도를 선포한 것이에요. Maraming tao ang nag-iisip na kapag sinabi na lumakad ka sa pangalan ni Yesu Kristo, ito ay simpleng himala lamang o kakayahan ng pagpapagaling. Ngunit noong panahong iyon, ang isang pilay ay tinuturing na simbolo ng sumpa ng Diyos. Kaya sinabi ni Pedro at Juan ay hindi lamang nagpakita ng himala, kundi pinahayag nila ang pangalan ni Yesu Kristo upang maunawaan ng pilay na ang tanging daan upang sila ay makapagligtas mula sa sumpang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo lamang. 그래서 베드로와 요한이 많은 사람들이 자신을 주목할 때에 그 주목하는 자들을 향해서 베드로와 요한이 뭐라고 얘기합니까? 함께 사도행전 3장 12절부터 15절을 함께 보겠습니다. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang tumingin at nagtuon ng pansin kina Pedro at Juan. Ngunit sa mga taong ito, ano ang sinasabi ni Pedro at Juan? Basahin natin ang Acts chapter 3, verse 12 to 15. to 15. Let's read together. 1, 2, 3. When Peter saw this, he said to them, Men of Israel, why does it surprise you? Why do you stray of us, if they by own power to godliness and made this man walk? The God of Abraham, Isaac, of Jacob, and God of others, and glorifies his servant Jesus, you handed him over to the kill, and you disposed him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and righteous one, did ask that murderer, and released to you. You killed the author of life, God raised him from the dead when the witness of this. Amen. 아멘. 베드로가 지금 정확하고 명확하게 우리에게 그리스도인들의 정체성을 이야기해 주고 있어요. 만약 우리가 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들이라면 우리는 뭐라는 거예요? 증인이라는 거예요. 증인. Ipiniliwanag ni Pedro ng malinaw na tiyak ang tanging kailangan nila bilang mga Kristiyano kung tayo ay tunay na nananampalataya kay Kristo. Tayo ay tinawag ng mga saksi. Ito ang ating pangunahing pagkakilanlan bilang mga tagasunod ni Kristo. 제가 오늘 소개해드린 그 사마리아 여인과요. 베드로와 요한뿐만이 아니고요. 성경에 나오는 그리스도인들 모두 그리고 우리의 믿음의 선배들이 어떤 삶을 살아갔어요? 예수 그리스도의 증인된 삶을 살아갔던 것을 우리가 볼 수 있어요. 여러분 이제는 여러분에게 묻겠습니다. 여러분들은 삶에서 예수 그리스도를 증거하고 있습니까? 그럼 마지막으로 마태복음 13장 44절을 보면서 오늘 설교를 마치겠습니다. Hindi lamang ang babaeng Samaritana, sina Pedro at Juan, kundi ang lahat ng mga Kristiyano sa Biblia ay namuhay bilang mga saksi ni Kristo. Gayon din ang ating mga naunang nananampalataya ay namuhay ng ganitong paraan. Kaya ngayon, ang tanong ito, mamumuhay ba tayo bilang mga saksi ni Kristo sa isang pang-araw-araw na buhay? Sa huli, basahin natin ang Matthew chapter 13, verse 44. Matthew chapter 13, verse 44. Let's read together. 1, 2, 3. The kingdom of heaven is like the treasure hidden in this field. When the man found it, he hid it again, and then this is joy when this soul had and brought that field. Amen. 진정으로 여러분과 제가 그리스도인이라면요, 우리의 인생이 이 땅에 소망드는 것이 아니에요. 밭에 감추어진 보화를 발견한 사람으로 살아가는 삶이 그리스도인의 삶입니다. 하지만 보화를 발견하지 못한 사람은요, 그것을 이해할 수가 없어요. 그래서 세상은요, 진정한 그리스도인들을 향해 야, 왜 그렇게 사냐? 라고 지적합니다. Kung tayo ay mga tunay na Kristiyano, ang ating buhay ay hindi nakasentro sa pag-asa sa mundong ito, kundi tulad ng isang taong nakatago ng kayamanan sa bukid.
Ngunit para sa mga taong hindi nakakita ng kayamanang ito, hindi nila nauunawaan ang pamumuhay, kaya nga madalas na itinatanong at pinupuna ng sanlibutan ang mga tunay na Kristiyano kung bakit sila namumuhay ng ganoon. 하지만 우리의 가치와 소망이요, 예수 그리스도에게 있다면, 천국에 있다면요, 우리는 기꺼이 우리의 삶을 예수 그리스도, 하나님 앞에 드리고, 그 예수 그리스도의 증인된 삶을 살아가게 되는 거예요. 공부 잘하는 학생들은 그 공부 잘함으로요. 운동 잘하는 학생들은 그 운동 잘하는 것으로요. 돈 잘 버는 사람은요, 그 돈 잘 버는 걸로요. 예수 그리스도의 증인된 삶. 자기 이름을 높이는 것이 아니고 예수 그리스도 높이는 삶. 그 삶을 살아가게 되는 것입니다. Kung si Jesucristo at ang langit ang ating tunay na halaga at pag-asa, handa nating ialay ang ating buhay sa Diyos at mamuhay bilang mga witness ni Kristo o saksi. Ang mga estudyante ay mahusay sa pag-aaral sa pagpatotoo kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang husay sa pag-aaral. Ang mga pagpapagaling sa palakasan sa pamamagitan ng kanilang mga talento at sport at mga may kakayahang kumita ng pera ay hindi lamang itinataas dapat ang kanilang sariling pangalan, kundi upang ipahayag at ipakita na si Jesucristo ang kanilang buhay. 부디 우리 모두가 우리의 모든 삶을 들여 예수 그리스도의 증인된 삶을 살아가는 여러분과 제가 되길 간절히 소망합니다. Nawa tayong lahat ay mag-aalay ng buong buhay natin at namumuhay bilang mga tunay na mga saksi o witness ni Jesucristo. Ito ang ating On Sunday, now you can get the more higher score. Why you give up? Why you not grab the chance to develop your life? Surely world people pointing you and tell me, what is your decision? Of course, I don't want to say it's long. Of course, you will work, you will study, you will do your best on your life. Of course. But what I want to say to you guys, please don't compare our Jesus Christ and the world. Please don't deal our Christ and the world. You need to decide. There is two ways only. The world way and the witness of Jesus Christ way. There is no other. Great is our God. Sing with me how great is our God. And always sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great and how great is our God. And you proclaim, and great
always stay away. It's our time. Stay with me. It's our time. And always stay Can you pray together? Our church, I really want to see that people come to the Lord through your life. I really want to revive her in the Philippines, in the world, through your life. Don't think about your life is very small. Please don't think about you are not deserved. We already shared the Samaritan woman. She has 5 husbands. And then she had a lot of shame. That's why she can't get the water right time. Almost people they got the water early morning because of not really hot weather. How much she think that she is the very shame? Please, our Grace Church, don't focus your life. Don't focus your appearance. Please focus to our Jesus Christ. Please focus to our Jesus Christ, to whom gave His salvation to us. Please focus to our person, Jesus Christ. Let's pray together. Lord, please use my life. Lord, I'm still. Lord, I don't have confidence and I don't have courage. But please give me your courage. Give me your courage. Give me your power. Give me your brain. Lord, I want to give my life willingly to you guys. You, Lord, please use my life. Can you pray together? Let's pray together. Before we pray, let's shout the Jesus name once. Let's pray together. 1, 2, 3. Jesus!
Thank you so much, our Father. You gave us your eternal life. Even you died on the cross. Lord, we want to see the Bible. Not just numbers. We want to see the divider of your souls. We want to raise up the many people, many souls through our life. Lord, please use their life, use this church to revive this Kalanga and in this world. Lord, please receive your people's prayer and give us your power and your wisdom to us so that we can live as a real Christian in this world. Even world people point to us, world people ignore us. Let us live as a real Christian until we have you, Lord. Please help us, lead us, and guide us for our whole life. I want to rely on you, and we want to give our whole life on your right hand, Lord. Please grant our life to your glory. Thank you so much. We pray in the name of Jesus. Amen. Let's clap for our God. Yan, maraming salamat po, Pastor, sa salita ng Diyos na aming narinig ngayong umaga. Ngayon po magpupusin po sa atin, tayo sa ating opening. Patuloy po tayo mawala sa ating awitin po natin sa pagmatilig. Amen. Salamat po. Para po sa ating mga announcement.
announcement. Muli po, nag-invite po tayo para po sa ating prayer meeting every Wednesday dito po sa ating church. 6 p.m. po ito ng gabi. Kaya po sa mga may oras, punta po tayo dito at sama-sama po tayong manalangin. Online Bible study po natin every Friday, 7 p.m. May successful link. Join po tayo para mas dagdag kaalaman, lawak kaalaman po para sa nagdapat ng ating pagkakas. At group sharing po natin after worship service, leaders, gather po natin yung ating members for discussion, sharing, and prayer sa ating po mga members. Ayan, at practice po ng praise and worship, Sunday morning po, ng mas maaga para po sa ating po praise and worship. Amen. Maraming salamat. We have visitors today. This is Catriona Salonga. From the school, right? Thank you. And Claire Joy Seco. And Fernando Salonga Jr. Welcome, welcome our great church, our father and mother. And then we have one more, right? Gabi. And from the school. And then Leon, can you stand up? Okay. Welcome to our great church for worship together. Every Sunday, 10 a.m. We have worship service here. We don't have a holiday, so you can come freely every Sunday. Wednesday, Ayan. This is the last Sunday of June. Kaya sino man po yung may birthday ng month of June, tinatawagan po namin dito sa unahan para po ipag-pray po kayo. Ayan. Sa lahat po na may birthday ng month of June. Birthday celebrant of month of June. And please come forward. Please come to go to the stage. Ayan, may birthday po ng month of June. Ayan, kami po buong pamilya. Dito na lang ako dito. This
At once, right? Okay, thank you so much. Can I ask you your hands to be blessing them? Let's pray. I will pray for them. Our Heavenly Father, I want to give their life on your right hand, children. Because of they are your children. Please grant their life for your glory. And please bring their life for your gospel. Lord, please use their life because you allow to them here with your purpose, you know, so that we want to discover your purpose through their life, you know. So that many people know through their life, you are alive. Lord, please use their life. Please blessing their life, not only this time, until the end, you Lord. Keep your healthy, your power, your wisdom for your glory. Thank you so much. All these things we pray in the name of Jesus. Amen. Happy birthday, okay? Okay. Anything else? How was your online Bible study? Eunice, how was your online Bible study? Good? I'm so happy to meet you through Zoom. Of course. Okay, please remember that we have online Bible study at this Friday, 7 p.m. So we have 3 speakers and they prepared study wear for teach the Bible for the class. Amen? Please, let's come. Please stand up together. I will now prayer. Close your eyes and bow down your head. May the grace of our Lord Jesus Christ, who died on the cross, and the love of God the Father, who sent His only Son, our Lord Jesus Christ, and the fellowship of our Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. Let's sing together. May the Lord our God keep you in His perfect peace. The Lord of peace comes along with you. Every step that you take, the Lord will comfort. His mighty hand will keep you. May the Lord our God keep you in His perfect peace. The Lord of glory goes along with you. For the man is dead, He rule over the land. He will make straight our way. Let's bless each other. For the kingdom of our Lord
you must